Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rusul wa Risalat, at tinatalakay pa rin natin ang dalalatun nubuwah, mga batayan ng pagka-propeta, na sa pamagitan ng mga dalalatun nubuwah na ito ay napagtitibay natin kung sino ang tunay na propeta at hindi tunay na propeta. So tayo ngayon sa umma na ito, alhamdulillah, hindi natin masyadong poproblemahin ito kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kahuli-huli ang propeta. At kung meron mang mag-aangkin, alam natin na peke yun. Pero nga pinag-aaralan natin ito para mas tumibay ang ating paniniwala. Inshallah. So nandito na tayo sa amthilatun min ayatir rusul, mga halimbawa ng mga aya na ibinigay sa mga sugo. Aya na ito nga yung pangkalahatan na tawag sa mga himala. Okay? Aya. O tanda na nagpapatunay na sila ay propeta, na sila ay nanggaling kay Allah, na hindi sila nag-aangkin lang na sila ay propeta. Siyempre at the same time, sinabi rito ayatul rusul, mga tanda ng mga sugo. Pero ang salitang rusul at anbiya, rasul at nabi, actually interchangeable sila. Okay? Katulad halimbawa ng iman at Islam. Sa mga ganitong terminolohiya, sinasabi ng mga scholar, idha ijtama'a iftaraka wa idha iftaraka ijtama'a. Kapag sila ay mentioned, binabanggit na magkasama, bawa sa isang sentence, magkasama silang binanggit, magkahiwalay sila ng meaning, magkaiba sila ng meaning. Distinct sila sa isa't isa. Whereas, kung magkahiwalay silang nababanggit, nagkakaroon sila ng halos synonymous na kahulugan. Okay? So kapag sinabi rito, sabi rito, amthilatum min ayatir rusul, mga halimbawa ng mga tanda, ng mga sugo, nangangahulugan din ito yung tanda ng mga propeta lahat-lahat. Okay? Kasi kahit yung rukun sa arkanul iman, yung al-imanu bir rusul ang sabi doon, di ba? Sugo. Pero hindi ibig sabihin hindi tayo maniniwala sa propeta. Maniniwala rin tayo sa propeta. Kasi ang rusul doon, sa konteksto nito, yung mga propeta sa pangkalahatan. Kasi mga propeta sinuguri naman, pinadala rin sila. Mursal, kumbaga ang mga propeta. So dito, nilinaw lang natin na yun nga, yung may mga kataga, may mga terminolohiya, sinasabi ng mga scholar, idha ijtama'a iftaraka. Kapag sabay silang binabanggit, magkahiwalay sila ng kahulugan. Wa idha iftaraka ijtama'a. At kapag magkahiwalay silang binabanggit, ay magkasing kahulugan sila. Liban na lang sa, depende sa pagkakataon, inshallah. So, amthila min ayatir rusul, yung mga aya, natukoy natin nung nakaraan na mayroong tatlong uri ng aya. Di ba? Aya sa ilm o kaalaman na ibinibigay ni Allah sa kanyang mga propeta, at aya na kumbaga binibigyan ni Allah yung mga propeta ng kapangyarihan, at gayon din, ano yung pangatlo? Kawalan ng pangangailangan. Yung jazul gina, yung hindi siya mangangailangan ng anumang tulong mula sa mga tao. Si Allah mismo ang tutulong sa kanyang mga propeta at mga sugo. Alhamdulillah. Yun nga yung ilm, kudra, at gina. Ngayon sa mga halimbawa ng mga aya na ito,
o kabilang sa mga aya na ito ay merong ilang pambihirang mga aya, mga tanda. At ito na yung pinaka-espesyal na aya, yung tinatawag na mu'jiza. Pinaka-espesyal na aya. Ang mga propeta o mga sugo na merong mu'jiza, ito yung pinakamatindi nilang himala. At ito ay himala na humahamon sa kakayanan ng mga tao. Pero syempre, hindi lahat ng mga propeta at sugo ay merong mu'jiza. Lahat sila merong aya. Pero hindi lahat merong mu'jiza. Okay? Si Musa alayhis salam, ang kanyang naging mu'jiza, yung hinamon niya ng kanyang kapangyarihan na binigay sa kanya ni Allah, syempre, ang salamangka ng mga taga-Egypt. Si Isa alayhis salam, ang kanyang mu'jiza, hinahamon ni Allah ang kakayanan ng mga Hudyo na manggamot. Dahil si Isa alayhis salam nagpagaling ng patay, nagpagaling na may sakit at bumuhay ng patay. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mu'jiza ay ang Quran, ang humahamon sa husay ng mga Arabo sa kanilang pananalita. Pero nga, hindi lahat ng propeta o sugo ay merong himala na, kumbaga, nakikilala natin. Halimbawa, si Nuh alayhis salam. Meron ba kayo naaalala na himala ni Noah? Aya o mu'jiza ni Noah? Wala. Si Hud alayhis salam, ganun din, wala. Si Saleh, meron. Aning kay Saleh? Yung camel, lumabas yung camel mula sa bundok. Si Shu'aib, ganun din, walang nababanggit sa Quran na kanyang naging mu'jiza. So hindi lahat merong mu'jiza, bagaman meron silang mga aya. Okay? At sinasabi ng mga scholar, ang mu'jiza ng mga propeta na ito na hindi nababanggit, ang kanilang mu'jiza, specifically, ang mu'jiza sa kanila ni Allah ay ang mu'jiza na may kinalaman sa ginah. Na wala silang pangangailangan sa mga tao, na pinoprotektahan sila ni Allah. Si Nuh alayhis salam, nagdaawa siya sa kanyang nasyon 950 years. Pero hindi siya napinsala ng kanyang nasyon na inis sa kanya actually, pero wala silang ginawa kay Nuh alayhis salam dahil kontrolado ni Allah ang lahat. Gayun din si Hud at si Shu'aib at yung iba pang mga propeta na wala namang nababanggit na naging mu'jiza nila. Si Yunus, si Ayub, wala nababanggit na mu'jiza nila sa kanilang nasyon. Nga, para ma-distinguish muli natin yung aya at yung mu'jiza, ang mga himala, kung merong ang Venn diagram, ang mga himala, ito na yung malaking circle. Ang mga aya, ito yung malaking circle. At nasa loob ng malaking circle na yun, yung mas maliit na circle, yun na yung mu'jiza. Na ang trabaho o ang purpose ng mu'jiza ay ang hamunin ng kakayanan ng mga tao. Hamunin ng kakayanan ng mga tao. Okay. So meron ditong unang nabanggit, awalan ayatu nabiyullahi Saleh. Una ang mga aya ng propeta ni Allah na si Saleh. Si Saleh, isa siya doon sa mga propeta na nababanggit sa Quran na hindi nababanggit sa Bible. At si Saleh, ang isa sa mga propetang Arabo na nakikilala natin. Si Saleh, si Hud, si Shu'aib, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 lang sila. At ang karamihan na ng mga propeta ay puro Hebrew. Galing sa angkan ni Ibrahim alayhis salam. Si Ibrahim alayhis salam, hindi siya Arabo. Hindi siya Arabo. Although pinanganak siya sa Iraq, pero ang kanyang ethnicity talaga ay Hebrew. Okay? At ang Iraq, hindi naman Arabo ang mga tao dati sa Iraq. Babylonian. Kahit noong panahon ni Ibrahim alayhis salam.
Actually, kahit ngayon, although Arabized na, naging Arabo na yung mga tao sa Iraq, kumbaga, na-assimilate nila ang wika at kultura ng mga Arabo. Distinct ang Iraq sa mga Arabo. Kumbaga, kahit sa kanilang accent ng pagsasalita, iba ang accent ng Arabic ng Iraq. At lalong-lalo naman yung Persia, yung Iran. So, ano talaga sila? Distinct sila na ngayon, kumbaga, distinct sila sa kanilang ethnicity, sa kanilang language, sa kanilang kultura, kahit sa relihiyon. Although nakikilala sila bilang mga Muslim, pero ang mga Shia, hiwalay talaga sila na relihiyon kung ihahambing sa tunay na Islam. So si Propeta Saleh ay propeta na Arabo at kaunti lang sila na nakikilala natin. So sinabi rito, tungkol sa kanyang himala, da'a salihun qaumahu ila ibadatillahil wahidil ahad. Si Saleh alayhis salam ay nag-anyaya sa kanyang nasyon tungo sa pagsamba kay Allah ng nag-iisa at walang katambal. Ito ay naging mensahe ni Saleh. Siyempre lahat naman ng mga propeta. At ang kanyang nasyon ay yung tinatawag na Thamud. At ito na yung matatagpuan nga sa kasalukuyang north ng Saudi Arabia hanggang doon sa south ng Jordan. At sinasabi na ang civilization na ito, actually mas luma pa sila, pero yung Nabatean civilization na yun na yung naging area nila. At nakikilala sila doon sa pag-uukit nila sa bato. Yung bundok na bato, inuukit nila, ginagawa nilang mga bahay, yun sila. Na kung hindi man ang Nabateans mismo, ang Thamud o yung nasyon mismo ni Saleh, ito ay ang, kumbaga, inapo ng nasyon ni Saleh. Mga inapo ng nasyon ni Saleh. So, sinabi ni Allah tungkol kay Saleh, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Isinugo namin sa Thamud ang kanilang kapatid na si Saleh na nagsasabi, sambahin ninyo si Allah. At tuwing ang sinasabi sa Quran, ang sambahin ninyo si Allah, ang sinasabi rito, sambahin si Allah ng nag-iisa at walang katambal. At sambahin si Allah sa paraan na gusto niya. Okay? Hindi yung sasamba ka lang basta-basta, mag-iimbento ka ng paraan mo ng pagsamba. At itong aya na ito ay nababanggit sa Surah Asy-Syu'ara, verse 153. Ay hindi, Surah An-Naml pala ito. Surah An-Naml, verse 45. At ang naging tugon ng kanyang nasyon, فَقَدَّبُوهُ وَطَلَبُوا مِنْهُ آيَةً تَدُلُّ عَلَى صِدْقِهِ. Pinasinungalingan siya ng Thamud at humiling sila sa kanya ng aya, tanda na nagpapatunay sa kanyang pagiging makatotohanan. Na siya nga ay propeta at hindi siya nag-aangkin lang na siya ay propeta. Qalu innama anta minal musahharin. Ang ipinaratang ng kanyang nasyon kay Saleh, sinabi nila, tunay na ikaw ay kabilang sa mga nakulam. Na katulad ng binintang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsasalita sa paraan na, kumbaga, napakahusay, napakaganda, pero kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng Quraysh o sa paraan ng pagsasalita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tinawag siyang mashur o kinulam. So ganun din yung naibintang kay Saleh alayhis salam. So hindi nagkakaiba-iba ang mga kuffar sa kung paano nila trinato ang mga propeta at sugo na ipinadala sa kanila. At sinabi nila, ma anta illa basyarum mithluna. Hindi ka hihigit pa sa pagiging tao na katulad namin. Tao ka lang na katulad namin.
Fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Kaya, magpalitaw ka ng tanda na ikaw nga ay totoong propeta, kung ikaw ay makatotohanan. At ito ay nababanggit dun nga sa Surah Ash-Shu'ara, verse 153. Chapter 26, verse 153. Doon sa tafsir ni Ibn Kathir rahimahullah, sinabi niya, Dakar al-mufassiruna anna Thamud ijtama'u yawman fi nadihim. Nababanggit ng ilang mga mufassirun, mga nagpapaliwanag ng Quran, ang tafsir sa English nito ay exegesis, kumbaga. Kung sa technical term, exegesis. O, kumbaga ano lang, sa mas ano niya, explanation. Yun lang. Explanation. Pero pag marinig niyo yung salitang exegesis, tinutukoy doon tafsir. Dakar al-mufassiruna anna Thamud ijtama'u yawman fi nadihim, na nagtipon daw minsan ng Thamud sa kanilang puok ng pagtitipon. So kung doon sa Quraysh, meron silang isang lugar na doon sila nagtitipon. Anong pangalan ng lugar na yun? Darun Nadwa. Darun Nadwa, ibig sabihin meeting place. Faja'ahum Rasulullah Saleh, at habang sila ay nandoon sa pagtitipon nila, yung nasyon niya, pumunta doon si Saleh. Fada'ahum ilallah, at inanyayahan sila tungo kay Allah. Wadakarahum, at ipinaalala sa kanya, o nagpaalala siya sa kanila. Wahaddarahum, nagbabala siya sa kanila. Wawa'adahum, at nangaral sa kanila. Wa'amarahum, at nagutos sa kanila. At ang naging tugon ng nasyon ni Saleh, faqalu lahu, in anta akhrajta lana min hadhihi as-sakra wa asyaru ila sakrati hunak. Sabi nila, kung magagawa mo para sa amin na magpalabas mula sa bato na ito, tinuturo nila yung bato, nakatan, kung ikaw ay makakapagpalabas mula sa bato na yan ng camel, min sifatiha kaitun wakit, na ganito ang itsura niya dapat at gano'n ang itsura niya. So inilarawan talaga nila kung ano dapat ang itsura ng camel. Wadakaru awsafan sammuha, at binanggit nila yung mga katangian na gusto nila ng camel, na ito ay mga katangian na kakaiba. Kumbaga rare kung meron mang camel na ganun, bibihira. Na yung hinihiling nila doon sa camel, yung katangian na kakaiba. Na ito daw ay ganito, ganyan, na dapat ito ay wa antakuna asyara tawila, na ito ay 10 buwan na buntis. Min sifatiha kada wa kada. At iba pang mga kung ano-anong naisip lang nila ng mga katangian. Faqala lahum nabiyuhum Saleh alayhi salam, kaya sinabi sa kanila ng kanilang propeta o propeta na ipinadala sa kanila si Saleh alayhi salam, ara'aytum in ajabtukum ila ma sa'altum alal wajhi alladhi talabtum atu'minuna bima ji'tu bihi. Nakikita ba ninyo kung halimbawang ibibigay ko sa inyo ang hiniling ninyo, maniniwala ba kayo sa mensahe na daladala ko? Si Saleh alayhi salam, sigurado siya na magagawa niya yun kasi ipinahayag na sa kanya ni Allah ang mangyayari na yun. Di ba kabilang sa mga himala ng mga propeta? Di ba 3 yun? Ano yung una? Ilm, yung kaalaman. So binigyan na siya ni Allah ng kaalaman sa mga mangyayari. So sigurado si Saleh na tutulungan siya ni Allah at palalabasin ni Allah nga mula doon sa bato yung camel. Sinabi nga niya, atu'minuna bima ji'tu bihi wa tusaddiquni bima ursiltu bihi, at maniniwala kayo sa mensahe na ipinag-utos sa akin na dalhin sa inyo. Qalu na'am, sinabi nila oo. Fa'aqada uhudahum wa mawathikahum
ala dhalik. At mula rito sila ay nagkasundo. Nagkasundo sila na sila ay maniniwala. At kumbaga nangako sila na sila ay maniniwala. Pag lumabas yung camel, na ipalabas ni Saleh yung camel doon sa bundok na bato. Ang ibig sabihin dito, imagine ninyo yung bundok na bato, di ba? Mula sa bato na yon, lalabas yung camel. And bawa, bato na yan. May bundok dyan na bato. Imagine ninyo lang ninyo. Harap-harapan, makikita ng inyong mga mata yung camel lalabas mula doon sa bato na bundok. At yun nga sa Banala, yung na-post ko minsan, meron natuklasan yung mga archaeologist na mga inukit na mga hugis camel sa gilid ng mga bundok na bato doon sa north ng Saudi Arabia. At yun nga, kung hindi pa confirmed kung kasi hindi naman tukoy talaga kung ilang taon ba nabuhay si Saleh. Pero yung pagtataya doon ng mga archaeologist, sinasabi nila na mas matanda pa raw yung mga camel na yon kaysa sa mga pyramid sa Egypt. So yung edad noon, mga 5,000 BC, mga ganong na taon. Na kung halimbawa nga, na ang nag-ukit noon ay ang Thamud, ang nasyon ni Saleh, so yun nga, doon natin mas ma-appreciate ang tindi ng himala ni Saleh, na yung kanyang nasyon, nag-uukit lang sila ng camel sa bundok na bato, pero si Allah, si Saleh, nagpalabas ng totoong buhay na camel mula sa bato. Okay? Pero hindi pa rin sila naniwala. Hindi pa rin sila naniwala. Thumma qama ila masallahu fasalla lillah. At si Saleh, pagkatapos ng pagtitipon nila, ay pumunta sa kanyang dasalan at nagsala. Makuddira lahu. At siya ay nagsala ayon sa kung anong itinakda sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tugunin niya ang hiling ng kanyang nasyon. Fa'amara Allahu azza wa jalla tilka sakra an tanfatir an nakatin azima ashra alal wajhi alladhi talabu. So mula doon sa bato na yon, inutos ni Allah na mahati o mabiyak yung bato, at mula sa bato na yon ay lumitaw ang dambuhalang kamelyo. Kasi kabilang yun siguro sa mga hiniling nila. Gusto nila ng hindi lang basta-bastang kamelyo, dambuhalang kamelyo. Nakita na ba kayo ng camel? Yung camel malaki actually. Malaki siya, mas malaki pa siya sa kabayo. Mas malaki pa siya sa kabayo. Kung sa height, baka may mga camel kasing taas ng ng Asiatic elephant. Hindi naman mataba na parang elepante, pero ganun siya kataas. Kasi malaki rin yung mahaba yung leeg ng camel, tapos malaki yung kanyang likod. So ito mas malaki pa dun sa normal na mga camel na nakikita nila. At ito nga 10 buwan na buntis. At malapit na nga itong mga anak. So ito nga, aw alasifatillati naatu. Ito ay nasa anyo na kanilang inilarawan. Falamma ayanuha kadalika raw amran adiman. Nang nakita nila ito, syempre nakakita sila ng isang dakilang himala. Wamandaran hailan, at isang tanawin na kagilagilalas. Wakudratan bahiran, at nakita nila dito ang kapangyarihan na hindi nila maaarok o maunawaan. Wadalilan katian, at malinaw na patunay. Waburhanan satian, at ebidensya na walang pagdududa rito. Faamana kathirun minhum, at marami nga sa nasyon ni Saleh ang nagmuslim na nanampalataya. Wastamarra aktharuhum ala kufrihim, pero mas marami pa rin ang nanatili sa kanilang kawalang pananampalataya. Waqad dhakarallahu istijabatahu li talabahum al-ayah, at binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kung paano siyang tumugon sa kanilang hamon o sa kanilang hiling kay Saleh na magpalabas ng camel mula doon sa bato. Qala hadihi naqatallah lahum shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum. Narito ang
camel ni Allah. Narito ang babaeng camel. Ito ay mayroong karapatan na uminom mula sa tubig na inuman ng mga camel ninyo, at kayo din naman ay mayroong karapatan sa inumin. Nang tinutukoy dito, alternate sila sa pagkakataon na makainom. So itong camel na pinalabas ni Allah mula sa bato, hindi ito katulad, halimbawa nga kung yung mga inukit na camel na nakwento ko sa inyo ay Thamud ang gumawa, isipin ninyo, yung Thamud, nag-uukit lang sila ng camel na bato. Pero itong camel na pinalabas ni Saleh sa bato, camel talaga na buhay, at camel na umiinom, camel na kumakain, kung maaaring meron pa tayong ibang katangian, di ba? Maaaring ito'y natutulog din. At syempre, ito'y camel na buntis. Sa totoong camel. At hindi lang ito, kumbaga, drinowing lang nila o inukit lang nila sa bato. At sinabi rin ni Allah, so kanina sa sa Suratul Syu'ara, verse 155, at ngayon naman sa Suratul A'raf, chapter 7, verse 73, sinabi ni Allah, "Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu." Dumating sa inyo ang malinaw na patunay mula sa inyong Panginoon. Narito ang babaeng kamelyo ni Allah para sa inyo na tanda, kaya hayaan ninyo ito na kumain mula sa lupain ni Allah at huwag ninyo itong sasaktan. Huwag ninyo itong sasaktan. Waqad akhbara Allahu annaha kanat ayatan wadihan bayyina la khafa'a fiha. At ito nga ay isang ayan na napakalinaw at walang pagdududa rito. At panghuli, sinabi ni Allah sa chapter 17 verse 59, Suratul Isra verse 59, "Wa atayna Thamudan naqata mubsira." At ibinigay namin sa Thamud ang babaeng camel bilang malinaw na patunay. Bilang malinaw na patunay. At yung Thamud, alam na natin yung nangyari sa kanila. Na tinanggi ng Thamud ang mensahe ni Saleh, pinatay nila yung camel, at pagkatapos noon ay dumating sa kanila ang parusa ni Allah. Yung Thamud, sa kabila ng, kumbaga pagkakasaksi nila ng malinaw na patunay, sila ay tumanggi pa rin dahil nga ang gabay ay hindi ito makakamit lamang ng tao sa pamagitan ng kanyang talino. Ito ay manggagaling kay Allah. Nagagabayan ni Allah kung sino ang karapat-dapat na magabayan, alhamdulillah. So next week, tatalakayin naman natin yung mga himala ni Ibrahim alayhis salam, inshallah. Mga himala ni Ibrahim alayhis salam. Tutuloy natin siya, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.